Blessed morning sa ating lahat mga kapatid. At nakakagalak, nakakatuwa. Ang sarap talaga sa presensya ng ating Diyos. Kaya nga nasabi ng ating gwapong presider, na malinaw na po yung ating binasa. Ano po? So expound lang po natin. At ang aking babahagi sa inyo ngayon is pinamagatan ko siyang change from the inside out. Change from the inside out. And mag-focus tayo sa verses 21 to 24. Bago ko basahin ulit yung 21 to 24, nais ko munang magsitayo kayong lahat. Tayo muna ay mag-pray. Banal na Ama, maraming salamat po muli sa mga sandaling ito na kami po ay pinuklod mo, tinipon mo ng iyong pagmamahal. Salamat po sa mga awitin na aming ginawit. Ito po ay nakakapagbigay ng kalakasan sa amin sa spiritual, Panginoon Diyos. At salamat, Panginoon, sa patuloy mo na pagsama sa amin, simula pa lang sa umpisa, naway patuloy mo po kaming samahan hanggang matapos po ang gawain ito. At ganun din po, Panginoon Diyos, sa mga sandaling ito, pakalinisin mo po ako, pakalinisin mo po ang bawat isa upang ang iyong mga salita ay tumaloy sa aming mga puso ng may pagpapala at may kagalakan pagkatapos. At ganun din po, Panginoong Diyos, gabay mo pong bawat isa sa amin, bigyan mo po kami ng katalinuhan na nagagaling sa iyo upang maunawaan namin ang iyong mga nais iparating sa bawat isa sa amin. Lahat ng ito, dinadalangin namin sa iyong bugtong anak namin, Panginoon, at tayo tagapagligtas. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Okay, inuulit ko yung aking babahagi sa inyo ngayon is change from the inside out. And nice kong basahin sa inyo yung verses 21 to 24 ng Ephesians chapter 4. Binasa na po ni Brother Joros kanina. Hindi ko siya ma-cover kasi napakahaba mga kapatid. Pero this time, 21 to 24 tayo magpo-focus. It says, surely you heard of Him and were taught in Him in keeping with the truth that is in Jesus. To put off your former way of life, your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Inulit ko, ang aking babahagi sa inyo ngayon is change from the inside out. Paano natin itatagalog yun? Pagbabago sa panlabas at panloob. Pagbabago mula sa loob palabas. Ano? Amen. Okay. Kung pag-uusapan natin ang change o pagbabago, ang pagbabago ay isang hindi may iwasang bahagi ng ating karanasan bilang tao. Wala ni isa na magsasabing wala siyang pinagbago o wala siyang pagbabago kahit sino pang tao. Ang pagbabago ay nai-encounter o nararanasan natin kahit sa ating mga relasyon, karir, at maging sa ating sarili. Gayunpaman, ang pagbabagong pinagtutuunan natin ngayon o kung saan tayo nakafocus na pagbabago ngayon ay higit pa sa mga panlabas na pagsasaayos or external adjustments o ang panlabas na pagbabago lamang. Ang tinutukoy ng Word of God dyan na change o pagbabago, ito ang nakakapagpabagong kapangyarihan ng makadiyos na pagbabago or the transformative power of godly change na nagmumula sa loob palabas, from the inside out. Diba sabi sa Luke chapter 6 verse 45, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya kung anong laman ng puso natin, ay yun ang magre-reflect sa buhay natin. Kung patuloy ang isang tao sa masasamang salita at gawa, ay nagpapahiwatig o patunay na mayroon siyang makasalanang puso. Pero ang puso na transform o binago ng Diyos ay sigurado nakaka-encourage, nakaka-bless ang mga lumalabas sa bibig niya at ganun din ang kanyang buhay. Amen? Sa mundong ito may mga tao na patuloy na nagbabahagi ng mga mensahe ng motivational messages or self-improvement. Mabilis na adjustments para sa sarili at kung ano-anong mga panandaliang uso para sa pagbabago. Pero
kailangan nating iangkla o ialay ng ating mga sarili sa walang hanggang katotohanan na salita ng Diyos. We need to understand yung lalim ng pagbabagong gustong gawin ng Diyos sa loob natin o sa panloob na anyo natin. Kaya ang unang bahagi natin, mga kapatid, is the necessity of change. O sa Tagalog, ang pangangailangan ng pagbabago. Balikan natin ang ating scripture sa Ephesians chapter 4 verse 21. It says, "Surely you heard of Him and were taught in Him, in keeping with the truth that is in Jesus." Isinulat ito ni Apostle Paul na nagsisilbing isang reminder o paalala unang-una sa kahalagahan ng pakikinig at pagkatuto mula sa Panginoong Hesus, ang tunay na pinagmumulan ng katotohanan. Ngayon, paano nga ba nagsisimula ang ating faith journey or ang ating Christian journey? Ito ay nagsisimula sa pagkilala sa ating pangangailangan para sa pagbabago, recognizing our need to change, at pagtanggap sa katotohanang iniaalok ng Panginoong Hesus, ang kaligtasan at ang kanyang mga salita at ang kanyang mga halimbawa. Maraming mga Kristiyano ang mas madalas na updated sa mga trending na kung ano-ano sa social media kaysa sa Word of God. Maraming mga taong mas binibigyan nila ng pansin ang makamundong filosofiya or worldly philosophies. Kaya pagdating sa Word of God ay wala. Mas interesado sa mga deceptive ideologies o sa mga mapanlinlang na idea o katuruan. At mas nakapokus sila sa mga makasariling pagnanasa. Ngunit upang maranasan natin ang tunay na pagbabago, to experience true transformation, upang maranasan natin ito, ay dapat nating ibaling ang ating puso sa salita ng Panginoong Hesus at iayon ang ating sarili sa katotohanang matatagpuan sa Kanya. Katulad ng matatagpuan natin na katotohanan sa John chapter 14 verse 6. Sabi doon, si Hesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Amen? Kaya sa pamamagitan niya o sa pamamagitan ng kanyang mga turo at halimbawa, natuklasan natin ang pangangailangan ng pagbabago sa ating buhay. We discover the necessity of change in our lives, which is the godly change. Dapat nating maunawaan na ang panawagan sa pagbabago or the call to change ay hindi isang mungkahi o suggestion lang. Kapag sinabi kasi nating suggestion lang, ay pwedeng gawin o hindi ang pagbabago or optional. Tandaan, ito ay isang hindi basta-basta na paanyaya. Okay? Hindi ito basta sinabi lang ng Diyos na magbago ka na and then gawin mo na ang gusto mo. Ngunit ito ay isang banal na pag-uutos. This is a divine command na humihimok sa atin o ini-encourage tayo na talikuran na ang ating mga dating gawi or our old ways of living. Kabilang ang makasariling pag-uugali and mindsets na humahadlang sa ating spiritual na paglago. Kapag nakikinig tayo sa Panginoong Hesus, sa kanyang mga salita, binubuksan natin ang ating sarili sa kanyang kapangyarihang makapagpabago. We open ourselves to His transformative power na may kakayahan at kapangyarihan na baguhin ang bawat aspeto ng ating buhay. Amen? Ganyan kaganda, kabuti at makapangyarihan ang ino-offer ng Panginoon na pagbabago para sa lahat. Praise God! Kaya sama-sama tayong maglakbay at tuklasin ang kapangyarihan ng makadiyos na pagbabago na nagsisimula sa pagkilala sa ating pangangailangang matuto sa ating Panginoong Hesus, who is the only source of truth. Kaya kung talagang gusto nating maranasan ang kapangyarihan ng pagbabago o tunay na pagbabago, ay kailangang makinig at matuto tayo sa ating Panginoong
Hesus Kristo. Amen? Amen. Na siyang tanging daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ngayon, kung ano man ang mapapakinggan natin at matututunan natin sa ating Panginoong Hesus, ano ang dapat natin gawin? Dapat nating isabuhay. Amen? Para maranasan talaga natin ang godly change o ang makajos na pagbabago na Kanyang ino-offer. Praise the Lord. Ang pangalawang bahagi natin, mga kapatid, is putting off the old self. Talikuran ang dating pagkatao. Talikuran, tanggalin sa ating binasa kanina, sabi doon, hubarin ang dating pagkatao. Putting off the old self. Let us go back to our scriptures in Ephesians chapter 4, verses 22 to 23. It says, to put off your former way of life, your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be renewed in the spirit of your minds. Dito ay malinaw na itinuro ni Apostle Paul sa mga believers na sinasabi, kayo ay tinuruan. Kumbaga sinasabi niya, nalalaman nyo na ang tama at mali, ang mabuti at masama. Kaya talikuran nyo na ang dati ninyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. Bakit itinuturo niya na kailangang hubarin o talikuran ang dating pagkatao? Sabi niya, dahil ang pagkataong ito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa inyo. Sa madaling salita, itinuturo ni Apostol Pablo na baguhin nyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Binibigyan din ng mga talatang ito ang kahalagahan ng pagkilala at pagtalikod sa ating mga dating makasalanang paraan. Recognizing and renouncing our old sinful ways. Upang maranasan natin ang makajos na pagbabago mula sa loob palabas. To experience the power of godly change from the inside out. To experience the godly change ay kailangang, ano sinasabi doon? Talikuran mo ang dati mong pagkatao o ang dati mong paraan ng pamumuhay. Putting off your old self. At upang maisagawa natin ito is vital. Vital or very important to listen and learn to our Lord Jesus Christ, the only source of truth. Remember this, mga kapatid. Kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, kapag tayo ay sumampalataya na kay Kristo, dapat naintindihan natin ito, mga kapatid. At dapat magkaroon ito ng matinding impact sa atin. Ibig sabihin, tayo ay tinatawag na iwanan na ang mga paraan ng dating pag-uugali o dating pag-iisip ng ating dating buhay. Living your former way of life, your old self. Yung living dyan is L-E-A-V-I-N-G. Living your former way of life, your old self. Ang lumang sarili or old self ay tumutukoy sa ating dating kalikasan o dating pagkatao na nailalarawan sa makasalanang pagnanasa or sinful desires, makasariling ambisyon at makamundong pagkagiliw or worldly attachments. Sinasabi sa ating scripture na ito ay isang kalikasan na napinsala, it was corrupted sa panlilinlang at nahiwalay sa katotohanan ng Diyos. Gayunpaman, sa pamamagitan ng gawaing pagtubos ni Kristo, mayroon tayong pagkakataon na alisin o hubarin ang dating pagkatao natin na corrupted by sinful desires at maging bago and be made new. Praise the Lord. Isang simpleng halimbawa ko lang, mga kapatid. Sa airport kasi, yearly na nire-renew ang ID namin. At kapag hindi ito nire-renew at expired na, ay wala kaming access upang makapasok sa loob ng office. Kaya, kailangan i-renew muna para may access na ulit na makapasok sa loob ng office. At hindi namin marirenew ang aming ID na kami lang. Dahil mayroong authorized personnel na pwedeng mag-renew lang ito. Then ito yung nakakatuwa, mga kapatid. Kapag nakita nila na
bago na o renewed na ang ID mo, yung mga kasamahan mo sa work, o kaya yung mga nakakakita, sinasabi niya, wow, bago na ang ID mo ah. Congrats! Yung dating luma, expired at maruming ID ay napalitan na ng bago. Hindi na expired at malinis na ulit. Kung bakit ko ito sinasabi mga kapatid, sa ating personal na buhay, hindi maganda na yung luma or expired pa rin na pagkatao ang gagamitin mo. Yet, bago ka na o may bagong buhay ka na kay Kristo. Amen. Amen? Balik tayo sa aking halimbawa. Kapag mayroon kasi kaming bagong ID, yung mga kasamahan namin sa work, patingin nga, yung bagong ID mo, ganun sila. Then, tititigan nila. Then, titignan nila yung mga details kung talagang bago na. And kung bago na, sasabihin nila, okay, ayos na ayos. Kung bakit ko ulit sinasabi ito mga kapatid, make sure mga kapatid, kapag tinignan nila ang buhay natin ngayon na may Kristo na, ay makita nila si Kristo, yung bagong buhay. Amen? At hindi yung dating pagkatao that was corrupted by sinful desires. Tandaan natin ito mga kapatid, kung maitatago man natin sa ating kapwa, hindi natin ito maitatago sa Diyos. Amen. Praise God. Ano nga ulit ang sinasabi sa Ephesians chapter 4 verse 23? Baguhin nyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Sa English, to be made new in the attitude of your minds. Renewing our mind is a crucial aspect of this transformation. Ang pagbabago ng ating isipan ay isang mahalagang aspeto ng pagbabagong ito. Kabilang dito ang paghahanay ng ating mga kaisipan, or it involves aligning our thoughts. It involves attitudes o saloobin, and it involves our perspective with God's Word, o kabilang ang pananaw natin sa salita ng Diyos. Take note nyo ito mga kapatid. Habang lumalalim o habang ibinababad natin ang ating sarili sa Word of God at pinahihintulutan ng katotohanan nito na tumagos sa ating mga puso, ang ating isipan ay nababago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Immersing and allowing the truth of the Word of God to penetrate our hearts, our minds are renewed by the power of the Holy Spirit. This renewal enables us to break free from the strongholds of our former way of life and embrace a new thinking, a new way of thinking rooted in God's righteousness and holiness. Praise God. Kung sa Tagalog, ang pagpapanibagong ito ay pagbibigay daan sa atin na makalaya mula sa mga kuta ng dating paraan ng pamumuhay at yakapin ang isang bagong paraan ng pag-iisip na nakaugat sa katwiran at kabanalan ng Diyos. As we put off the old self and renew our minds, o habang hinuhubad natin ang dating pagkatao natin at binabago ang ating isipan, binubuksan natin ang ating sarili sa pagbabagong gawain ng banal na Espiritu, the transformative work of the Holy Spirit. Ang prosesong ito ng pagpapalaya or letting go at pagtanggap sa pagbabago or embracing the new ay humahantong sa atin na maranasan ang tunay na pagbabago mula sa loob palabas. Amen. Praise God. Kaya napakahalaga na makinig at matuto sa Word of God dahil sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, binibigyan tayo ng kanyang Espiritu ng kapangyarihan upang mamuhay ayon sa kanyang mga layunin at ipakita ang katangian ni Kristo sa ating pang-araw-araw na buhay. Nakikitaan ba tayo niyan mga kapatid? Praise the Lord. Kaya ano ang dapat nating gawin? Let us embrace the call to put off the old self and renew our minds. Dahil sa prosesong ito, mai-encounter o mararanasan natin ang life-changing power of godly change o ng kapangyarihan ng pagbabagong buhay sa maka-Diyos na pagbabago.
Pero mga kapatid, kailangan nating dumaan pa rin sa proseso para sa pagbabago. Dahil hindi naman instant ang pagbabago o hindi overnight process lang ang pagbabago. Amen? Pangatlong bahagi natin mga kapatid o panghuling bahagi natin, putting on the new self. Isuot ang bagong pagkatao. Isuot, ilagay o ibihis ang bagong pagkatao. Yung pangalawang bahagi natin kanina is putting off the old self or leaving the old self. Ano yung leaving doon? L-E-A-V-I-N-G. Iwanan ang dating pagkatao. Ngayon naman is putting on the new self or leaving the new self. Ano yung leaving doon? L-I-V-I-N-G. Ipamuhay ang bagong pagkatao. Balik tayo sa Ephesians chapter 4 verse 24. It says, "And to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness." Dinideklara ng talatang ito sa mga mananampalataya na ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Amen. This verse ay inire-reveal ang konsepto o ang pagkakilala ng bagong pagkatao na sumasalamin sa katwiran at kabanalan ng Diyos. Tandaan natin ito mga kapatid, ito ay isang invitation para sa atin na yakapin ang ating pagkakakilanlan, to embrace our new identity bilang mga bagong nilikha kay Kristo at mamuhay ayon sa kanyang banal na kalikasan. Dahil kung ikaw ay na kay Kristo na, anong sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17? It says, "Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here." Mayroon ka ng new identity. Dahil ikaw ay bagong nilalang na or na born again na kay Kristo. Yan yung new self that we need to put on o isuot o ibihis. Dapat ma-identify natin yung ating sarili ngayon mga kapatid. Are we still using the old self o yung new self? Remember this, putting on the new self is not merely a superficial change in appearance but a profound transformation of our hearts, minds, and action. Ang pagsusuot o pagbibihis ng bagong pagkatao ay hindi lamang isang mababaw na pagbabago sa itsura o physical appearance o hindi pagbabago sa panlabas na anyo, kundi isang malalim na pagbabago ng ating puso, isipan at kilos. Tandaan, ito ay isang sadyang pagpili o kusang pagpili na iayon ng ating sarili sa katangian at layunin o plano ng Diyos sa ating buhay. Amen? Habang nagpapailalim o nagpapasagop tayo sa gawain ng banal na Espiritu sa panloob na anyo natin, habang inaalaw natin na kumilos ang Holy Spirit sa buhay natin, nagsisimula tayong magbuwa ng katwiran at nagpapakita ng mga katangiang sumasalamin o naglalarawan ng kabanalan ng Diyos sa ating mga relasyon, pag-iisip, salita, at gawa. Sa liwanag ng katotohanan ito, i-encourage natin ang isa't isa na yakapin ang ating pagkakakilanlan bilang mga bagong nilikha kay Kristo. Let us encourage one another to embrace our new identity as new creations in Christ. Kaya sabihin mo nga dyan sa katabi mo, sabihin mo sa kanya, new creation o bagong nilalang ka na. Ngayon, bakit kailangang i-encourage natin ng gano'n ang bawat isa? Dahil tayo ay tinubos at pinalaya mula sa pagkalipin ng kasalanan at kamatayan. Ikaw at ako ay tinawag upang lumakad sa kapuspusan ng ating bagong kalikasan o bagong pagkatao.
na binigyan ng kapangyarihan ng banal na espiritu na gumagabay at nananahan sa loob natin. Magbibigay ako ng mga practical steps na maaaring isagawa upang malinang ang makadiyos na mga katangian sa ating buhay. Practical steps to cultivate godly characteristics in our lives. Number 1, daily surrender to God. Araw-araw na pagsuko sa Diyos. Number 2, allowing Jesus to transform our thoughts, desires, and actions. Pagpapahintulot kay Kristo na baguhin ang ating mga pag-iisip, hangarin, at kilos. Number 3, we can immerse ourselves in prayer and the study of God's Word, seeking His guidance and wisdom. Pagbababad ng ating sarili sa panalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos na hinahanap ang kanyang patnubay at karunungan. At ang panghuli, or number 4, engaging in acts of service, forgiveness, and love towards others. Pagdalo sa gawain o pagsasagawa ng paglilingkod, syempre kabilang dyan ang pagpapatawad at pagmamahal sa pamilya, kapatiran, at sa kapwa. Itong mga practical steps na ito, pasensya na mabilis, upang malinang ang makadiyos na mga katangian sa ating buhay, ay dapat nating isagawa dahil ito ay mahalaga sa ating Christian journey sa makadiyos na pagbabago. Amen? Habang isinusunod natin ang bagong pagkatao at inaalaw natin ang Holy Spirit na kumilos sa puso natin, nasasaksihan natin ang kapangyarihan ng makadiyos na pagbabago mula sa loob palabas. We witness the power of godly change from the inside out. Pero mga kapatid, hindi lang tayo ang nakaka-witness niyan. Even yung mga tao sa paligid natin. Kaya nasasabi nila, iba ka na ngayon. Parang hindi na ikaw yung dati. Sino nang nakakarinig ng mga ganon sa iba? Ako pas. Praise God, no? Pas, sabi sa akin nung nakaraan, bago ka na. Sabi ko, kailangan na eh. Sabi ko niya, sabi ba naman, balita ko, nag-church ka na raw. Paninod na maaga niya, pagkabay ka. Sabi ko, one pass, okay niya kunin ni Lord, at least nabago muna. Amen! 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 Di ba, napakasarap na pakinggan yung mga sinasabi nila, miracle talaga. Ano po, binago ka na ng Diyos, ang laki na ng pinagbago ka. Pero kung hindi mo naririnig yan sa ibang tao sa iyong buhay, at ikaw lang ang nagpapatotoo sa sarili mo, ay mag-isip-isip ka na. Kaya nga sa theology, mga kapatid, mayroong tinatawag na visible and invisible church. Na ang ibig sabihin, visible church ay yung mga nagpapahayag kay Kristo sa loob ng gawain. Nakikita natin yan, ano po. Pero the invisible church means only God knows who in that group is truly His. Ang Diyos lamang ang nakakaalam kung sino sa grupong iyon ang tunay na Kanya. Tandaan, ang ating buhay ay nagpapatotoo sa pagbabagong gawain ng Panginoong Hesukristo na hinihikayat ang iba na maranasan din nila ang parehong kapangyarihang makapagpabago ng buhay. Amen? Dapat ganyan ang buhay natin, mga kapatid, bilang mga bagong nilalang na kay Kristo na nakakahikayat at nagagamit ito para sa iba bilang mabuting ehemplo dahil nagliliwanag at nakikita nila si Kristo sa ating buhay. Praise God! At Amen. sa ating pamumuhay. Amen? Amen. So, let us embrace the call to put on the new self at mamuhay bilang tinubos at binagong mga anak ng Diyos na sumasalamin sa kanyang katwiran at kabanalan, His righteousness and holiness dito sa mundong nangangailangan ng makadiyos na pagbabago. Ang sinasabi na hubarin natin ay ang dati nating pagkatao. Our old self. Kaya, huwag na natin itong balik-balikan pa. Hinubad mo na nga eh. Kaya huwag mo nang isuot uli
then hubad, then suot, then hubad ulit. Yan yung tinatawag na Kristiyano lang sa titulo or Christian only in title. Bakit? Kasi hinuhubad niya ang pagka-Kristiyano niya kapag mayroon siyang gustong gawin o hindi niya nagustuhan. Ang sinasabi dyan na hubarin ay ang old self, hindi ang pagka-Kristiyano. Kundi ang new self o ang pagka-Kristiyano ang isinusuot at hindi hinuhubad. Amen? Okay, ang summary po sa ating pag-aaral mga kapatid. Dito sa ating lesson ay na-experience natin ang kapangyarihan ng makadiyos na pagbabago. The power of godly change. Na-experience po ba natin yun mga kapatid? Na nagmumula sa loob natin palabas sa ating pamumuhay. Nakita natin ang pangangailangan ng pagbabago ay nagsisimula sa pagkakilala sa ating pangangailangang makinig at matuto mula sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang mga salita ang pinagmulan ng katotohanan. Natutuhan din natin ang kahalagahan ng pagtanggal o paghubad ng dating pagkatao or old self. Ito ay ang pagtalikod sa ating dating makasalanang mga paraan at pagpapanibago ng ating isipan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. At higit sa lahat ay natutuhan natin na dapat isuot. Ano yung dapat natin isuot? Ang bagong pagkatao or new self. To embrace our new identity bilang mga bagong nilalang na kay Kristo na sumasalamin sa kanyang katwiran at kabanalan. Sa ating pagtatapos mga kapatid, ang kapangyarihan ng makadiyos na pagbabago ay hindi isang bagay na magagawa o maa-accomplish natin sa sarili nating lakas. Kundi ito ay sa pamamagitan ng pagbabagong gawain ng banal na Espiritu na gumagawa kasabay ng katotohanan ng salita ng Diyos na ang aktwal o ang proseso ng pagbabago ay nagaganap. Kaya nga, huwag tayong manatiling stagnant. Walang improvement o kampante na sa ating buhay. Ngunit aktibo at patuloy na hanapin ang kapangyarihan ng Diyos na makapagpabago sa ating buhay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Hayaan na natin o i-let go na natin ang ating mga lumang paraan. Mahalay at sobrang pag-iisip at dating gawin. Kabilang ating mga habits na walang kinalaman sa ating spiritual na paglago. At maging bukas sa pagbabago na ang pagbabagong ito ay dulot ng paglakad sa pagsunod kay Kristo. Praise God. Naway ang ating buhay ay maging isang buhay na patotoo or living testimony sa kapangyarihan ng makadiyos na pagbabago na umaakit o nagdadala sa iba na maranasan din nila ang parehong pagbabagong buhay na gawain ni Kristo sa kanilang sariling buhay. Yan ang ating misyon. Ano yung ating misyon? Dalhin ang iba kay Kristo para magkaroon sila ng reconciliation to God. Ang mga katotohanang narinig natin ngayon ay nagsisilbing reminder para sa atin. Naway makita natin ang status o katayuan ng ating sarili ngayon sa paksang ito. Ang message na ito ay upang hubugin ang ating mga iniisip, kilos at relasyon. Gaya ng sinasabi ng Biblia, na ang pagbabagong nagmumula sa loob palabas ay malalim na pagbabago. Hindi lang ito pagbabago sa pagtanggal ng bisyo, katulad ng alak at sigarilyo, ML. Marami nang nagpapatotoo yan mga kapatid. Kung ay pagdadamit ng maayos na pananamit at malinis sa panlabas na anyo. Ang malalim na pagbabago o ang tunay na pagbabago ay ang makadiyos na pagbabago or godly change. Ibig sabihin, pagbabago sa isipan, pagbabago sa ugali, pagbabago sa pananalita, pagbabago sa gawa, at pagsunod sa salita ng Diyos. Dahil kung paano mo itrato ang salita ng Diyos, ay ganun din ang pagtrato mo sa Panginoong Hesus. Kaya kung hindi mo sinusunod ang salita ng Diyos, ay hindi mo sinusunod ang Panginoong Hesus. Kung binabaliwala mo ang salita ng Diyos, binabaliwala mo ang Panginoong Hesus.
Alam niyo mga kapatid, may mga Kristiyanong napakagagaling mag-artista. O kaya'y magaling magpanggap. Naalala ko tuloy yung kanta na The Great Pretender. Sabi ng lyrics ng kanta, oh yes, I'm the great pretender. Ano katuloy nun? What yun? Tapos may, ano yung kasunod nun? Pretending that I'm doing well. O hindi na sila umiinom o naninigarilyo. Maayos ng manimit, malinis ng tignan sa panlabas na anyo. At kung magsalita, ay palaging may popa, magalang. In general, ito mga kapatid. Pero marami pa rin itinatago-tago na ginagawang palihim at expert sa pagsisinungaling. Remember this mga kapatid, nakikita at nakikilala tayo ng Diyos nang higit pa sa pagkakilala natin sa ating sarili. Nawa ang pagbabagong mayroon tayo ay hindi sa panlabas na anyo, kundi pagbabago sa panloob na anyo na may Kristo at ginagabayan ng banal na Espiritu na nagre-reflect ito sa lahat ng aspeto ng ating buhay at pamumuhay. Di ba, yung itlog na bubok, puti yung shell niya, yung labas niya malinis, pero bulok at mabaho pa lang nasa loob niya. Yan yung halimbawa ng nabago lamang sa panlabas na anyo at hindi sa maka-Diyos na pagbabago. Gusto ba natin yun mga kapatid? Kaya huwag tayong maging bubok. Praise the Lord. Maging balot. Naway, lumakad tayo sa kapangyarihan ng pagbabagong pag-ibig ng Diyos na nagdadala ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan sa lahat ng ating ginagawa. May we walk in the power of God's transformative love, bringing glory to His name in all we do. Lahat ba ng ating ginagawa, binibigyan natin ng kaluwalhatian or we glorify our God? Gusto mo ng tunay na pagbabago? O ang maka-Diyos na pagbabago? You are welcome to our Lord Jesus upang mag-repent at tanggapin siya ng tapat at totoo sa iyong puso ngayon bilang iyong Diyos, Lord, and Savior. Remember this mga kapatid, you don't have to change before you go to Jesus. Going to Jesus is what changes you, and that is godly change from the inside out. Maraming salamat mga kapatid, magsipay tayo lahat. Pagpapalong po natin ang ating Diyos na buhay. Let me end this with a short prayer. Panginoon Diyos, salamat po muli sa iyong mga salita, sa mga sandaling ito. Salamat po, Panginoon, nawa magkaroon ito ng impact, matinding impact, Panginoon, sa aming buhay. Na mayroon kaming dating pagkatao o yung tinatawag na former way of life or old self, Panginoon Diyos, na it was corrupted o alipin or slave ito ng kasalanan. Pero salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. You sent your Son, Jesus Christ, upang magkaroon kami ng kapatawaran, Panginoong Diyos, magkaroon ng kaligtasan, at higit sa lahat, magkaroon po kami ng bagong identity, na bagong buhay na kay Kristo. Salamat, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita, sa mga sandaling ito. Nawa, tumibo po ito sa aming mga puso, Panginoong Diyos, sa aming pag-uwi, dala-dala namin ang mga pagpapala ng iyong mga salita. At ma-realize namin, Panginoong Diyos, na mayroon na kaming bagong buhay, Panginoon, na dapat ito ang makita ng mga tao sa paligid namin, Panginoong Diyos. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa mga sandaling ito. Nawa ang iyong mga salita magbigay po ng benefits at dagdag kaalaman sa bawat isa sa amin. Tulungan mo rin po kami upang may apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at may bahagi namin ito sa aming mga mahal sa buhay. Lahat ng ito, dinadalangin namin sa iyong bugtong na anak, na aming Panginoon at tayong tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. At ito, ibinabalik sa ating guwapong presider.
sino gusto mo ba ako dyan? Mag-preside na kayo. Yes. Amen. Praise God. Napakasarap po na makinig ng salita ng Diyos. Amen? Walang mag-amen. Napakasarap na makinig sa salita ng Diyos. Amen? Yan, dapat nakikinig sa salita ng Diyos. Lahat ng tulong magsabi ng amen. Amen! Para kay Edward. Lakas na kay Edward. Tulog yata si Edward. Salamat, Pas. Antog daw siya. Napakaganda na. Walang tulog. Amen. Walang Lahat tulog. ng mga bagong creation ng Panginoong Diyos ay magsabi ng amen. Amen. Bagong creation na tayo mga kapatid. Salamat Pas sa napakaganda. Napakagandang mensahe. Pero dapat yung sinasabi ni Pastor kanina maging aware din tayo. Warning, danger, precaution, mga gano'n, di ba? Na God knows kung sino yun sa Kanya. Di ba? Kasi kinanta ni Pastor kanina, pretender eh. Di ba? So, minsan kasi tayo sa sarili natin, kilalanin natin yung mga sarili natin. Kung tayo Christian na, tayo na ba yung nagbago na? Tayo na ba yung kapag nagdadrive, kapag ka may sumisingit sa hindi ka na nagagalit, hindi ka na naiinis, hindi mo nasisingitan, pipituhan ng tindi. Ouch! So, actually mga kapatid, ang pagiging tunay na pagbabago, ang pagkakaroon ng tunay na pagbabago is gradual naman yan. Hindi naman ibig sabihin na tayo ngayon ay kailangan natin gano'n. Pero kailangan ilitin natin sa sarili natin ang bago. Amen? Amen. Praise God! Again, nagkatulog, mag-say amen na amen! Praise God! Okay. So ngayon po mga kapatid ay announcement. Amen. So, sabi nga po, sa tulad ng nasabi ni Brother Problem, no? So, sa susunod pong Friday, Thursday, September 12 ng gabi, tayo po ay mayroong joint fellowship. No? So, i-encourage po natin yung pong JCL family na mag-attend, spare ng time. Magdamag po yun, and then uwian po tayo ng Friday noon. Kung sino gusto mo may mga gano'n. Pero kung gusto mong umuwi na maaga, okay lang naman, wala namang problema. Pero ganun po yung magiging schedule natin. From 8:30 start, pero 7 o'clock ang assembly natin. Amen. No? Or earlier, kung merong earlier, para makapag-prepare, tulong din, makapag-assist sa mga dadalahin, mga bibit-bitin, no? So, yun po yung ang ating schedule sa Thursday, next week. Praise God, manatili tayo nakatayo mga kapatid. Sabi ko sa 2 Corinthians chapter 13 verse 14, it says, "May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all." Bago tayo magtapos mga kapatid, muli maraming salamat sa pagdalo ninyo. At let us lift up our hands to receive the grace and blessings of our God.